May sikreto ang mga mayayaman na ayaw nilang malaman mo. Hindi tungkol sa laki ng sweldo ang pag-asenso, kundi sa strategy ng iyong pera. Kung pakiramdam mo ay paikot-ikot lang ang pera mo, oras na para baguhin ang gawain mo. This time, ibabahagi ko ang 5 hindi pangkaraniwang hakbang para dumami ang pera kahit maliit ang kinikita mo. No basic or repeated advice. Pure high-value financial tactics lang. Manood hanggang dulo dahil maaaring makatulong ito sa financial future mo. Maraming tao ang naniniwala na kailangan mo muna ng malaking kapital bago ka yumaman. That is a total misconception. Ang totoong wealth building ay nagsisimula sa tamang kaalaman at execution. Kung handa ka nang umalis sa financial survival mode at lumipat sa financial growth mode, simulan na natin ito. Unang paraan, magtayo ng maliit negosyo. Huwag kang magsimula sa tradisyonal na negosyo na nangangailangan ng malaking puhunan tulad ng physical store. Ang asymmetric risk ay isang diskarte kung saan napakaliit ng iyong pwedeng mawala, ngunit napakalaki ng iyong pwedeng kitain. How does it work? Gamitin mo ang iyong digital skills at service-based business model. Halimbawa, sa halip na magbenta ng physical products, mag-alok ka ng digital services tulad ng content creation, social media management, o digital product creation. Zero inventory costs. Low operational expense. Maximum income potential. Kapag maliit ang iyong kita, ang iyong oras at skill, ang pinakamalakas mong kapital. Magtayo ng digital microbusiness after your work hours. Pangalawang paraan, magkaroon ng strategic career pivot. Kung ilang taon ka nang nagtatrabaho ngunit walang pagbabago sa iyong sweldo, huwag mong hintayin ang taunang maliit na increase. You need to re-engineer your career path. I-analyze mo ang kasalukuyang job market. Aling mga industriya ang nag-aalok ng premium compensation? High-value skills like data analytics, software development, digital marketing, and specialized client management are in high demand today. Huwag lang basta magpalit ng kumpanya. Mag-invest ka sa short-term certifications para tumaas ang iyong market value. A strategic shift to a high-paying industry can double or triple your revenue stream in less than 12 months. Tigilan mo na kung hindi ka binabayaran base sa iyong skills. Pangatlong paraan, kontrolin ang impulse buying gamit ang 72-hour psychological rule. Ang pangunahing dahilan kung bakit nananatiling ubos ang pera ng marami ay hindi lang dahil sa maliit na kita, kundi dahil sa tinatawag na instant gratification. Nakikita natin ang isang gamit sa online shop at agad natin itong binibili para sa panandali ang kasiyahan. Gamitin mo ang 72-hour filter. Kapag nakaramdam ka ng kagustuhan na bumili ng isang non-essential item, pilitin mong maghintay ng 72 hours bago mag-decide. In most cases, paglipas ng 3 araw, mawawala ang emotional urge at maiisip mo na hindi mo pala kailangan ng bagay na yon. This discipline protects your cash flow from silent financial leakages. Pang-apat na paraan, i-accelerate ang iyong income sa pamamagitan ng skill monetization. Hindi sapat na isa lang ang pinagmumula ng iyong pera. Single income stream is dangerous. Ngunit huwag mong pagpagurin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng 2 physical jobs na mauuwi sa burnout. Monetize your secondary skills. Kung magaling ka sa pagsusulat, mag-freelance copywriting ka. Kung magaling ka sa graphics, magbenta ka ng design templates online. Convert your idle time into billable hours. Ang layunin ay gumawa ng itinuturing na cash injections, mga karagdagang kita na direktang napupunta sa iyong growth accounts at hindi sa pang-araw-araw na gastusin. Ikalimang paraan, piliting makaipon ng pera. Huwag mong itabi ang kung ano lang ang matitira pagkatapos mong gumastos. Dahil sa katunayan, walang matitira. Ang tamang formula ay income minus savings equals expense. Pilitin mong magtabi ng kahit 10 hanggang 20% ng iyong kita bago ka magbayad ng anumang billing. Gamitin ang automated bank transfers para agad na mailipat ang iyong savings sa isang hiwalay na bank account na walang debit card. Kapag hindi mo nakikita ang pera sa iyong main account, mapipilitan ang iyong isip na magtipid at maging creative sa natitirang budget. Ang pagpapalago ng pera ay hindi isang overnight magic.
Ito ay resulta ng tamang strategy, disiplina, at tuloy-tuloy na aksyon. Maliit man ang iyong kita ngayon, ang tamang sistema ang maghahatid sa iyo sa tunay na kalayaan sa pananalapi. Kung nakatulong sa iyo ang mga kaalamang ito, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang high-value financial guides. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.